Pero mapipigilan nga ba dito ni Super Friends? Atras na muna sila. Again, Smart Omega, nandun na sila sa nandun na sila sa Rurok eh. Kaya na sana nilang umabante dito. Kaya lang ang nangyari, ang Fnatic Onyx Philippines, kaya lang napukaw yung atensyon nila kay Andoryu eh, di ba? And at this point, Omega lamang pa rin naman sila ng 1,000. Kailangan lamang nilang mahanap si Kelra. Dahil sa totoo lang, napakasakit na ng Bruno na to. Nakita natin kanina nakapag free hit siya. 2 hits, 3 hits lang. Grabe na yung mga crit. And for Omega, kung hindi nila mapipigilan agad si Kelra, that just might be the story for them. Yeah, and isa rin sa mga nagiging rason dito yung 3-man Purify mula sa Fnatic Onyx Philippines. Alam nila, naiintindihan nila yung idea na ang daming crowd control ng Smart Omega. Pero paano nga naman maglaland lahat ng mga crowd controls na yan? Kung si Atoy R, ipili lang din yung kanyang sisipain kasi 3 naka-purify yan, no? O kaya nga parang si King Kong lang talaga ang target na pwede niyang sipain. Panigurado ay walang panakas dahil pang-engage din yung Spirit of Alpha. Yun din lang ang panakas niya. Purple, mukhang nandyan na rin nagamit na rin ang ultimate Super Prince. Pero umaharap si Joma. Okay, na-purify na rin si Jom. Naku po, natunaw ni King Kong. And this time, andito na at nanggigigil na mga Sonic. Si Atoy ang kanila pinupuntira dito pero nandun yung Crimson. And this time, ay makakapatay ng 2. Itong si King Kong. Andito na nga ang Fnatic Onyx Philippines. At ang history ng 14-0 ay kumakatok na rin. Wala silang mga minions. Wala silang minions! Lumalaban pa rin ang Smart Omega. Hihinga muna sila. Makakahinga pa ang barangay. Hindi pa muna maitatala. Kailangan pang hintayin ang perfectong moment para tapusin na ito. 5 segundo para kay Job. Magiging sapat ba ang depensa ng barangay? Okay, may mga minions sila dito pero pumasok na si Super Prince with a Crimson Beacon. Pinitpet itong si Okir. Burst from Andoryu. Nakapatay ng isa si Okir. Pero kailangang umatras ng Fnatic Onyx. Andito na si Job. Tinamaan ni Jack sa likuran. 3 ang tumba. Fnatic Onyx. Kailangan lang umatras. Depensang Marino para sa Omega. Pero yan na nga, bumabakat na ang bawas. Kelra, barangay, sino ang mananaig? Nakasipa na rin si Atoy R dito. Kailangan ng matras ng Fnatic Onyx Philippines. Nag-iisa na lang si King Kong. Si Kelra dito sa may bandang ibaba. Papunta pa rin dito si King Kong at 4 na ang napatumba. Pwede nilang ituloy yung Lord o kung ano man ang magiging desisyon ng Smart Omega. Kamunti ka ng matapos ng Fnatic Onyx. 14-0 na sana pero nabitin sa minions at parang ganun lang ay nakuha na naman ng barangay ang Lord. Hindi pa ito yung 18-minute Lord pero yung idea na hawak niyo yung Lord at mabubuhay na kagad. Malaking importansya ito para sa Smart Omega Fnatic Onyx Philippines. Mabubuhay naman at magiging kompleto ang kanilang mga kupunan dito. Ng buong kupunan ng Fnatic Onyx. Ang kailangan lang nilang gawin, patamain lahat ng skills na kailangan nilang ipilan. Kumakatok na kanina ang Fnatic Onyx sa base ng Omega. Ngayon naman Omega na ang kumakatok. Kumagat na ata ang lason. Nasa dugo na ata ng mga Sonic at si Ryota ngayon ay humaharap na. That's 1 inhibitor turn it down. Medyo malayo pa ang mga ibang minions. Kaya naman makakahinga pa ang Fnatic Onyx. Hinga muna para sa Fnatic Onyx Philippines and Smart Omega. Pwede sila gumawa na naman dito ng action. Okir, si Atoy R ay umaamba na nga nila. Jack Mamba ay nakaharap na rin. Pero again, mapipigilan ng Fnatic Onyx ang plano ng Smart Omega, ang plano ng bagong barangay. Flicker is available para dito kay Ryota. Humaharap ngayon si Super Friends. Pero sa ngayon mukhang nagkakaroon ng possible sandwich play. Si Kelra. The gold standard nag-iisa dito sa mid lane pero mas kasamahan na naman ni Super Friends. Audio check, nakita niya lahat! Nahuli ka agad dito si Super Prince, nagamit na yung Crimson Beacon pero si Jack Mamba ay kailangan ng umatras. Pumasok na rin dito si Brusco and this time si King Kong. Nakakalahat din yung kanyang buhay din. Si Atoy Are umatras na nga rin. Ang bababa ng buhay ng Smart Omega. Kailangan nilang lumayo, kailangan nilang umatras. Magre-replenish muna ng kanya-kanya mga buhay. Pero rundown na nagiging ko ng Fnatic Onyx. Sino ang kanilang mahahanap? Hindi na rin nila i-go. Itong si Job at may paghinga muling gagawin. Classic Omega game na naman ang ating matutunghayan at napakataas pa ng stakes against Fnatic Onyx. 19 minutes in, nag-disperse ang barangay.
Walang nahanap kahit isa, parang Need for Speed lang, men. Dumating na yung mga pulis, nagsitakbuhan na yung mga kotse, pero walang nahabol ni isa. Isang minuto bago lumabas ang Evolved Lord. And this might just be the Lord that wins the game kung sino mang makakuha. Kumbaga, ito na yung panuldok, ito na yung exclamation point para sa dalawang kupunan na nakikita natin ngayon. Fnatic Onyx Philippines sa Smart Omega, pinaparanas nila. Kumbaga, sinasabi nila sa buong mundo na nanonood ngayon, ganito mag-ML, ganito mag-MLBB. At ito na nga, best MLBB in the world. Napakahirap labanan ng mga Pilipino team para makapag 13-0 ka. Napakalaking bagay niyan. And for Omega naman, para ma-deny yung 14-0, yung immortal run na sana kung mapipigilan nila. That is history itself as well. Tandaan natin, bagong barangay to, men. Hindi na ito yung late game lang, biglang kakapit na tipo na delikado papasok ng playoffs. Tandaan natin, nauna pa sa mga ibang teams na makapasok ng playoffs ang Omega. Oh, maalala natin, dumaan din sa pagsubok ang Smart Omega last season. Nabuo itong lineup na ito. Yung umakyat, yung mga na-transfer na from MDL. Si Okir, andyan si Chakmo, andyan si Andorio. At nakita na natin yung chemistry niya na may beaten lang talaga. Pero ito na yung pagkakataon ng Smart Omega na patunayan na kaya nilang makipagsabayan, kaya namin paganahin ang bagong barangay. Oh, ito na ang bagong barangay. Sisimulan ang Evolved Lord. Nandito din naman ang Fnatic Onyx. May matabang wave doon sa may bandang ibaba. Ang kapal Pag nun. nakita nila si Kellera, may malaking chance na i-burst nila ang Evolved Lord na to. Pero mukhang may iilawan ni Super Friends ang Elbush. Pero masyado siyang malapit! Uy, si Super Prince, kailangan niya matras dito. Ang sakit kalahati yung buhay niya. Pero sabi niya, dito naman si Brusco, kayang-kaya ko i-save, reset ang maitatawag ng Fnatic Onyx Philippines at Smart Omega. Nakakabang din, sino kanya sisipahin? Si King Kong. Naku, malapit si King Kong sa kanya. Pwede sumipa dito si Atoy R. Reset muna! Reset muna! Sasayawin ulit ang Lord. Mukhang pupunta dito kay Jong. Tignan natin ang wave. Nandun sa likod ng Nolan. Nag-aabang lamang kung sinong lilikod. Si Super Prince ang pinakamalapit sa kanya. Pero yun na nga, nagamit na rin ang Winter's Crown. Mukhang iilawan na rin ni Kirk. Papasok dito si Brusco. Lilipad na rin with a circling eagle. At talagaran talikod. Nakita nila si Andorio. At mukhang may sandwich play na pwedeng magganap dito ng mid lane. Pero babalik sila doon sa formation around that Lord. Yeah, pagsipa ni Keron, lumapit yung purple buff. Man, may tao ba dyan? Meron eh. Meron lumapit doon sa purple buff or lumapit doon sa may malapit na bush. Again, 24k yung buhay ng Lord na ito. Mag-buy time dito ang kupunan ng Smart Omega. Habang si Andori may kita rin ni Brusco. At this is Super Prince. May flicker sa Yota. Nilalabas lang niya yung kanya mga lanterns dito. 19k yung buhay ng Lord. Reset na naman. Nalilito na rin yung Lord eh. Nako, mukhang si Okir na huli ng bahagya. Kailangan nila mag-back. May napakalaking wave for Fnatic Onyx. Ganda na zone. Ang ganda na zone. Sino nga ba makakuha ng Lord na to? Si Ryota ay namatay din. Andon yung retribution at nagwagi ang kulot na bangungot. Ngayon naman ay mamamatay itong si Jom. Pero yung Lord doon sa may bandang itaas, nakasurvive pa yung maikling buhay ng kristal na yon. At ang Smart Omega hihinga pa rin. Kailangan na nilang ikat yung wave dahil lumisan na yung Lord. 30 seconds para kay Ryota, 40 seconds para dito kay Jom. Napakataas. Wala na sa loob ng base at may minions pa dito sa may bandang mid lane. Naku, pwede silang kumapit dito. And this time, si Super Prince, nandun yung burst. Napakaunat kalahati yung buhay ni Super Prince. Natunaw na rin nila yung Lord. Nasa may bandang itaas itong si Kirk. Ano ang gagawin ng barangay? Kailangan nilang dumepensa kahit ano nang gawin nila. 20 seconds, buy time para kay Ryota at kay Jom. Si Andorio ngayon mukhang magpapahabol sa dalawa. Pero pumunta din tayo sa may bandang gitna. Ito na ang pag-push nila, Kellera. Ito na nga ba ang history in the making? Si Kera gusto nang matapos itong laban na to. Pinibase ako niya ngayon. Nagamit na rin yung mga Winter's Crown. Habang si Jack Mama yung matras din. And si King Kong ay mamamatay. Habang si Kirk ay nakakuha na rin na isa. Pipit-pitin din si Andorio. I mean si Ryota. Nalilito-lito na ako. Napakarami mga nangyayari sa laban na ito. Atras muna si Kera. At ang buong kumuna ng Smart Omega. Buhay pa rin flicker out from Jack Mamba. Buhay pa! TikTok timers na para kay Okir at King Kong. Parehas na sa 45 seconds. 4v4 ang labanan dito sa may bandang gitna. Si Chakto ngayon ay delikado pero si Ryota nakahanap ng isa. Si Kela yung napuntahan pero mukhang makapadash palayo. At buhay pa rin ang Filipino Savage. Oh my gosh, grabe na yung nagaganap. Nabili na yung mga immortality. Nabili na rin yung mga Winter's Crown. And si Andorio, again, napakailap. Kumakapit pa rin ng buong barangay sa kanilang base at sa kanilang natitirang kristal doon sa gitna. Ngayon may pagkakataon silang lumabas. May pagkakataon silang lumabas
sa kanilang base. 1 minute bago lumabas ang susunod na Lord. This is already the 5th Lord. Pang-5 Lord na ng larong ito. At makikita na natin ang laban ng Omega Timers at ang Onyx Time. Patagalan na yung laro, hindi na pwedeng magkamali. In fact, kahit isa lang yung mapitas dito, Burrito, may malaking tsansa na yun ang magpapapanado. Tandaan natin at 25 minutes. Malapit na ang 25-minute mark. At ang tataas na rin ng death timers ng mga heroes na ito. Wala silang, kumbaga kapag namatay ka dito, kailangan mo na lang magdasal na hindi matapos kagad yung laban. Dahil medyo matagal-tagal ang mga death timers, matagal-tagal na panonood sa mga magaganap. And alam naman natin ng Fnatic Onyx at Smart Omega, sanay sila sa ganito, sanay sila sa mga pahabaan na game eh. Kenrat Chakno, sanay na ang dalawang ito sa late game. To the point na nagtatagisan na sila dito in the 25-minute game number 2. Hindi pa nga to game 3 min eh. Hindi pa ito yung third game. Kung sakaling manalo yung Omega, may makikita pa tayong third. But for Fnatic Onyx, parang 3 beses na nilang sinusubukan tapusin tong larong to. Oo, kung mayroong pangalawang beses na yun, ito pangatlong beses na para sa Fnatic Onyx Philippines. Ngayon, Circling Eagle, kasama ata itong si Kirk and si Super Prince ay bumababad lamang din. Nagamit yung Zaman Force, na-force ni Jom yung Zaman Force niya para lang makatakas doon sa plano ng Fnatic Onyx Philippines. Pero sa gitna, sa gitna. Ang sakit! Oroy ko po, isang hampas lang Oh, yun. Isang hampas lang. And this time, Smart Omega, pipilitin nilang i-reset itong Lord na ito. Kailangan talagang makahanap ng ibang paraan ang Omega dito dahil papatagalin lang ito ng papatagalin ng Fnatic Onyx dahil sa kalamangan na meron sila sa waves. Pero mukhang papasok na nga dito. Mukhang matatamaan din si Ukir pero hindi nila itutuloy. Circling Eagle na panakot lamang ang pinakita ni Brusco at yung Lord ay sinasayaw pa rin nila Kirk. Magkakasalubungan ata doon sa may bandang ibaba. Buti nilang dumiko. Itong si Andorio ngayon, lalaban na nga daw ang Smart Omega and this time, oh no! Ni Keller doon sa may bandang ibaba. Go time na nga daw! Sabi dito, Omega Timers, ilalaban na kagad natin, nagamit na kagad yung Winter Crown. Here comes Kendra! Ay, nandito na nga rin. Pop yung mga immortality na tumutumba pero nasipa na. Atoy R, pop na rin yung immortality niya. Si Super Prince ay wala na rin. Nagamit kagad yung Winter Crown mula dito kay Chak Mamba. And this time, wala si King Kong for the next 70 seconds. 3v5 scenario. Agaran ang bumili ng Guardian Cell para makapag-regen. Pero mukhang si Andorio sunod na magiging target. Si Kenna sumasok din! Lumaban pa sila dito. Napabili rin ng immortality ito si Andorio. Habang may ipin si Kera, Atoy Aray nandito rin. 3 ang tumumba. 2 na lang ang natitira para sa Fnatic Onyx. Ito na nga ata ang pag-extend at ang lason ay nananalaypay pa rin para sa Smart Omega. Game number 3 ay paparating na. Kumagat na ang lason ng bagong barangay. Bagong barangay, bagong lason. Game 3, baby! Grabe! Nararamdaman ko yung dagundong at yanig dito mismo sa caster's table, men.